Vivo Y18. Eto guys, yung pinakabagong Vivo ngayon and top selling nila pagdating sa iba't ibang mga online shopping platforms. Napaka-surprising talaga nito guys dahil nga 10k plus reviews na etong phone na to pagdating sa Shopee pa lang. Diba? Paano nangyari yon? What am I missing here? Sulit nga ba talaga to? Or baka merong mga something special talaga dito? Well, titingnan natin yan lahat ngayon dahil nga magkaroon tayo ng full review para naman malaman ninyo kung sulit nga ba talaga siya or baka nagpabudol lang kayo. Sayang naman kung ganun lang, di ba? So ano pang hinihintay natin? Simulan natin to in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I am JP and this is JTN TV. Now, ipapamigay ko itong Vivo Y18 kaya naman kung nanonood ka ngayon, will definitely ang swerte mo naman. Just subscribe and also comment down below with hashtag JTN TV Cares and magkakaroon tayo ng live giveaway sa aming Facebook page on July 30, 2024. Now, let's start! Pagdating dito guys sa kanyang box, kung makikita nyo naman, Vivo Y18, Y, like Y. Huh? Di ko rin alam kung bakit Y. Kapag binaliktad natin tong Y18, magiging 18 years old na siya, di ba? Ngayon, kung makikita nyo naman, hawak-hawak ko na yung unit niya. Kasi guys, wala nang gana mag-unbox dito. Yung laman lang kasi ng box niya is meron siyang SIM ejector pin, case na kasama, and then USB-A to USB-C na cable. Yun lang, wala nang iba. Nakiki-Apple na kasi. Pow! Ang nipis lang, di ba? Parang iPhone. Now, dito naman tayo sa mismong device. As you can see, ang ganda ng kanyang color dito, guys. Ito ay merong mocha brown, pero meron ka pang isang option, which is yung wave green. Yung kanyang camera module dito is sobrang premium, like legit. Pero yung kanyang build quality overall is that meh. What did he say? Meh. Okay lang. Meron siyang plastic back, plastic frame, and glass front. Now, don't get me wrong, pero eto guys, I expected naman talaga at this price point. 6,000 to 7,000 pesos is just that kaka-review ko lang ng mga ganong price na meron ng glass back. So, you know, medyo cheap na talaga siyang hawakan para sa akin. But yes, design-wise, maganda talaga. Vivo pa rin yung kanyang pagkaka-design. Solid pa rin naman siyang hawakan for me. Medyo magaan lang talaga siya, which feels really cheap. Especially kapag hawak-hawak mo talaga siya palagi. Sa kanyang mga buttons and ports, dito guys, sa ibaba nakalagay yung kanyang microphone, Type-C port, at yung kanyang 3.5mm port. Dito naman sa kanyang right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint/power button. So, meron na pong fingerprint scanner etong phone na to. And dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray na meron tayong 3 slots. So, pwede tayong maglagay ng 2 SIM card at isang micro SD card. And dito naman sa top, lastly, ay nakalagay yung kanyang single firing speaker. So, instead of the common na nakalagay dito sa kanyang bottom, eto guys, ay nilagay nila sa top para, you know, medyo maiba and unique. Wow! Wow naman! Para sa akin lang guys, etong phone to ay napaka-premium talaga. Especially kapag nilalagyan mo siya palagi ng case. Dahil nga, etong back niya, especially this glossy part, ay madali talagang kapitan ng mga fingerprints and smudges. Pero para sa akin, yung kabuuang phone talaga is okay naman talaga yung pagkakadesign niya. When it comes to protection, meron na din po siyang IP54 water and dust resistance. So, yung matalsik ng tubig, kagaya na lamang ng ulan, o di ka naman kapag naghugas kayo ng plato, well, definitely hindi na makaka-apekto dito kay Vivo Y18. So, protected na po siya from those scenarios. Pero pagdating sa paglulubog naman sa inyong mga swimming pool, mga ganon, habang nag-swimming, you know, party, well, definitely, hindi po yan kakayanan nitong Vivo Y18. So, hanggang sa mga talsik lang po siya. Yeah, boy. Now, for the most part, okay na okay naman talaga yung kanyang build quality. But, etong kanyang display, guys, is just meh. Eto ay merong 6.56-inch IPS LCD display with 90 Hz refresh rate and up to 840 nits of peak brightness. Meron din po siyang 720p HD+ resolution, kaya naman medyo okay lang yung kanyang overall quality. Ang hindi ko lang talaga masyadong nagustuhan first look pa lang is yung kanyang bezels. Just look at that. Ang kapal dito sa ilalim, medyo makapal dito sa gilid, and makapal na naman dito sa kanyang top. So for me guys, hindi ko na talaga gusto to dahil nga at this price point, marami nang gumagawang mga other manufacturer na ang nipis ng bezels o di ka naman meron ng punch hole. Eto ay meron pa ring teardrop display. So para sa akin overall, kahit na high brightness siya and meron pa siyang 90 Hz refresh rate, I think guys na meron pang mas maganda dito. Like legit, napakadaming mas maganda pa dito at this price point. Especially kapag nasa-sale. So kapag ako naman kayo, well definitely, mag-aabang na lang ako sa mga sale ng mga mas magagandang smartphone compare dito kay Vivo
Y18. Display-wise guys, turn up talaga ako dito. Ngayon, let's proceed pagdating dito sa kanyang performance. So, eto guys, ay meron ng Android 14 with FunTouch OS 14. And pagdating naman dito sa kanyang processor, meron po siyang MediaTek Helio G85 with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, habang sineset up ko itong phone na to, napakadami niya talagang pre-installed na bloatwares guys. Just look at that. Ang daming apps, diba? Kahit nakakabukas mo pa lang dito kay Y18, ang dami ng mga installed na apps. So, syempre, makukulangan na yung storage. Tapos, hindi pa siya mga useful, mga Bigo Live, Bingo Plus, Black Bus. Ha? Parang eto kasi yung way ng mga cheap phones para makakompensate naman sila sa kanilang pagbaba ng mga presyo. So, it's like, meron sila mga collaboration within these apps. Ngayon, yung first boot up ko talaga dito sa phone na to guys is napakalag. Ikaw na naman, boss! Yung! And I don't know why, pero ngayon, medyo smooth naman po siya. Pagdating dito sa aking Antutu benchmark, ito ay nakakuha na ng 269,000 plus. And so far, okay naman po siya. Hindi ko inakala na smooth pa rin naman yung Helio G85 ngayong 2024. Kahit na napakatagal na ng processor na yan. Pero so far guys, okay naman po siya kapag mga normal task lang yung ginagawa natin. Ngayon, try naman natin dito sa gaming. Dito sa Mobile Legends guys, ito ay meron lamang high refresh rate and recommended niya naman is medium graphics lang. Pero meron namang available na ultra dito and as you can see, nakakapaglaro pa rin naman siya Mobile Legends guys. And meron pa siyang game sidebar dito. O diba? Napaka-cool. Pero, you know, hindi naman talaga siya ganun ka-useful since hindi naman pang gaming talaga itong phone na to. Pero, at least they tried. Sa Call of Duty naman, ganun pa rin. Playable pa rin siya. Hindi lang to the point na, you know, makakapatay ka talaga ng sobrang daming kalaban o hindi talaga magkakaroon ng lag o di ka naman frame drops. Hindi po yan mangyayari dito sa phone na to dahil nga hindi naman ganun ka-powerful etong kanyang processor. So, para sa akin guys, overall, dito sa kanyang performance, okay lang. Etong si Vivo Y18. Pwede na siya pang day-to-day use, pero di talaga siya pang gaming. Now, dito naman tayo sa kanyang battery. So, eto guys, ay meron ng 5,000 mAh battery with 15 watts of charging. So, kapag ginagamit mo itong phone na to, makakapag-last ka talaga ng 1 day dahil nga 720p lang naman yung kanyang resolution and also hindi rin ganun ka-power hungry yung kanyang processor. Ngayon guys, dito naman sa kanyang charging, medyo mabagal po siya. Abutin ka dito ng almost 1 hour and 50 minutes to 2 hours from 0 to 100%. And overall, okay na talaga yung kanyang battery capacity. Medyo kulang lang talaga pagdating sa kanyang charging. Now, kapag Vivo, syempre, pinag-uusapan talaga dyan is yung camera. Kung maganda nga ba talaga siya or saktuhan lang. Dito guys, kay Vivo Y18, masasabi ko na saktuhan lang po siya. Ito ay meron ng 50MP main camera, 0.08MP na secondary lens, and 8MP naman pagdating sa kanyang selfie camera. Now, as you can see, medyo okay lang yung kanyang color science dito. Hindi siya masyadong natural, hindi rin siya masyadong beautified. Now, as for my experience, kapag ikaw ay mahiling mag-capture ng mga things, places, or mga sceneries, okay na etong si Vivo Y18. Pero kapag tao naman guys, ay hindi talaga siya masyadong accurate pagdating sa aking skin tone. So, sakto lang po siya. Parang medyo maputi ako dito, so medyo gumawa pa ako ng konti. Even though 50MP siya, hindi ko talaga siya masyadong feel dito sa Vivo Y18. Meron akong mga nahawakang mga smartphone na 50MP na much better yung results compared sa result nitong phone na to. Sa selfie naman, ganun pa rin yung mako-comment ko dito guys. Same lang, hindi ganun ka-accurate yung kanyang color production. Hindi siya masyadong natural. Pero pagdating sa resolution naman is okay na to. Especially 8MP lang naman siya. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang video, eto ay merong 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So this is the video quality using the Vivo Y18 dito sa kanyang back camera. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie. So this is the video quality using the selfie video camera ng Vivo Y18. So ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, so far guys, ay okay lang yung video quality na na-provide na itong Vivo Y18. Siyempre, mas maganda to kapag meron kayong mga natural lighting, unlike here sa studio. Kapag nagvi-video kayo outdoor o di ka naman sa mga lugar na merong sunlight, well, definitely you can have a better video quality when using the Vivo Y18. Now, yung sure ko lang talaga pagdating dito guys is that hindi to yung best option at this price point. So, yun lang. Decent lang po siya, pero not the best. Overall,
Tol, recommended ko ba etong si Vivo Y18? Well, definitely it depends. Kapag ikaw ay Vivo fan talaga, nasanay ka na sa kanilang OS, and hindi mo na gustong lumipat pa sa mga Infinix, Tecno, mga bagong brands, well, definitely, parang wala ka ng choice. Dahil nga at this price point, guys, sulit naman talaga etong si Vivo Y18 pagdating sa mga Vivo smartphone. Pero, kung nagbabalak ka naman na lumipat sa ibang brands or mag-try ng ibang brands, well, definitely, you should. Recommended ko talaga yon. Dahil nga, guys, I don't think na hindi to worth it sa napakadaming na-sold na products. Hindi siya ganun kasulit. Oo, medyo okay lang siya. Pero, not to the point na maging top selling ng isang brand. Kung si Vivo Y03 naman, syempre, recommended ko talaga yon. Dahil nga, 3,000 to 4,000 pesos lang yon, and napakasulit na talaga nun. Parang decent lang talaga yung pinaka-maximum na pwede kong ilalagay dito kay Vivo Y18. Not the best. So, that's pretty much it for this video, guys. I am JP and this is JT TV. Kung nag-enjoy ka, well, definitely subscribe now, and also, again, ipapamigay ko itong si Vivo Y18 this July 30. Kaya naman, make sure to subscribe and hit that notification bell. So, yun lang naman, I am GP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.